si Justin? Anong ginawa niya sa boyfriend ko? Malalaman mo rin. Magandang araw sa inyong lahat. Kakaiba ang kwento natin sa araw na ito dahil nangyari ang lagim na ito sa isang lugar na dapat ang bida ay saya. Dalawang magkasintahan ang nagbabiyahe sa isang daan sa gitna ng kagubatan patungo sa isang resort. Inabutan na sila ng dilim habang nagmamaneho gamit ang motor. Panay ang sisi ng babae sa kasintahang lalaki dahil sa nangyari. Ano ba to, Justin? Kanina pa tayo dito sa daan. Alam mo ba talaga kung saan tayo pupunta? Sabi ng kaibigan ko, diretso lang daw tayo. Diretsuhin mo mukha mo. Kanina pa tayo dito. Di ko na nga maramdaman binti ko. Huwag kang mag-alala. Makakarating din tayo dun. Huwag mag-alala. Wow ha. Patuloy pa sila sa pagsasagutan sa isa't isa hanggang sa mapagtanto na nila na naliligaw na nga sila. Kaya naman, tumigil muna sila saglit para magpahinga. Nagugutom na ako, Justin. Ako nga din eh. Ano gagawin natin? Nasa gitna tayo ng di ko alam kung saan ba to. Puro puno at damuhan pa. Pahinga lang tayo saglit. Tapos bumalik na tayo. Buti pa nga. Nagkasundo ang dalawa na magpahinga na muna. Ngunit wala pang mga ilang minuto ay nakarinig na sila ng atungal ng isang hayop. Kaya naman agad na rin silang umalis. Bilisan mo! At baka tayo pa ang manghihapunan ng mga mababangis na hayop dito. Nang sila'y nasa daan na pauwi, isang kainan ang kanilang nakita. Ang sikat na fast food chain sa Pinas, ang Jollibee. Nagtataka man ay huminto sila para tingnan kung tama ba talaga ang kanilang nakikita. Jollibee? Sa gitna ng kagubatan? Akala ko, ako lang nakakita. Hindi kaya gutom lang natin to. Speaking of gutom, tara na nga pumasok tayo para makita natin kung hallucination lang natin to. Sigurado ka? Gutom na ako, Justin. Tara na. Dala na rin ng matinding gutom, hindi na nag-atubili ang magkasintahan na tumuloy. Nakita pa nila ang mga sasakyan sa labas na nagsasabing marami ng customer sa loob. Bilisan mo at baka matagalan pa tayo sa dami ng customer. Natigilan sila nang makitang walang kahit isang tao sa loob. Paanong walang tao? Napakadaming sasakyan sa labas. Baka nasa banyo. Nang sabay-sabay? Justin, wala akong pake, okay? Gutom na ako. O-order na ako. Nang marating ng babae ang harapan ng counter, ay umorder na nga ito. Isang matandang babae ang humarap sa kanya. Walang emosyon ang mukha nito. Available po lahat ng nasa menu? Tumango lang ang matanda. Kinausap pa ito ng babae tungkol sa o-ordering pagkain. Ngunit tanging mga tango lang ang natanggap niya mula dito. Yun lang po, hanap na po kami ng pwesto. Muli ay tango lang ang naging tugon ng matanda. Pumwesto na nga ang magkasintahan sa kanilang napiling mesa at doon ay nag-usap sila habang naghihintay sa pagkain. Wala ka bang narinig kanina? Na ano? May parang narinig akong sumisigaw. Wala naman. Baka guni-guni mo lang? Ewan ko. Ano palang in-order mo? Chicken, spaghetti at fries, tsaka Coke float. Hindi ka ba nagtataka? Sana naman? Una, bakit nasa gitna ito ng kagubatan? Pangalawa, wala naman tayong nakita noong una tayong dumaan dito kanina, di ba? At pangatlo, nasaan yung mga taong may-ari ng mga sasakyan na nakaparada sa labas? Pwedeng mamaya ko nalang sagutin yan. Namimilipit na nga ako sa gutom tapos magfa-fast talk pa tayo dito. Ewan ko sa'yo, kasalanan mo talaga to eh. Bakit ba kasi sumama-sama pa ako sa'yo sa halip na nagpapahinga na lang ako sa... Hindi na natapos ng babae ang sasabihin dahil bumungad na sa kanilang harapan ang matandang lalaki na bitbit ang kanilang order. Ay, sa wakas! Salamat at makakakain na rin. Salamat po.
Nang mailapag na ng matandang lalaki ang pagkain, ay walang imik na din itong umalis. Agad namang kumain ang babae, habang ang lalaki na may hindi mapakali. Nararamdaman kasi nito na parang may mali sa nangyayari. Oh, bakit di ka pa kumakain? Para talagang may mali eh. Alam mo ang mali? Yung pagpunta natin sa resort na sinasabi ng kaibigan mo na hanggang ngayon ay hindi pa rin natin nakikita. Buti na nga lang at may nakita tayo kainan dito. Ngayon kung ayaw mong kumain, pues, huwag kang kumain. Siguraduhin mo lang na kaya mong mag-drive kasi uwing-uwi na talaga ako. Gusto ko nang matulog. Oo, eto na, sige na, kakain na. Ayan! Dami mo pa kasing satsat dyan. Kakain ka din naman pala. In fairness naman dito sa chicken nila, ang laki kumpara sa mga nakakainan nating Jollibee sa Maynila. Nilantakan na nga nila ang mga pagkain hanggang sa maubos na ang mga ito. Ay, busog na busog ako. Ang sarap, grabe. Ano, tara. CR lang ako saglit. Nagtungo ang babae sa banyo. Pagpasok niya ay masangsang na amoy ang sumalubong sa kanya. Ngunit gayon pa man ay tinuloy niya pa rin ang paggamit sa banyo dahil pakiramdam niya ay puputok na ang pantog niya. Nang matapos siya ay humarap siya saglit sa salamin upang tingnan kung ayos pa ba ang kanyang hitsura. Pangiti-ngiti pa siya nang may matanaw siya sa di kalayuan. Isang putol na binti ang nakita niya sa ilalim ng isang cubicle. Hindi ito makapaniwala sa nakita. Takot na tumakbo palabas ang babae. Agad niyang hinanap ang nobyo na noon ay wala na sa kanilang pwesto. Mabilis niyang tinungo ang pintuan palabas nang biglang harangin siya ng matandang lalaki. Saan ka pupunta? Alis na po ako. Nakapagbayad ka na ba? Opo, kanina pa po sa counter. Hindi pera ang ibinabayad dito, iha. Po? Karne ang kailangan namin para may maihain kami sa susunod na customer. Ano pong ibig niyong sabihin? Aalis ka na lang ba nang hindi mo kasama ang nobyo mo? Natigilan siya sa sinabi ng matandang lalaki. Ilang saglit pa ay narinig niya ang sigaw ng nobyo na tila nasasaktan at nahihirapan ito. Justin! Nasaan si Justin? Anong ginawa niya sa boyfriend ko? Malalaman mo rin. Walang ano-ano'y sinakal siya nito hanggang sa mawala na siya ng malay. Nang magising siya ay nakita niya ang sarili sa loob ng kitchen kung saan nilibot niya ang kanyang tingin. Nakita niyo doon ang mga karamal-dumal na eksena at nakakadiring mga pagkain na siya palang hinayin sa kanila. Ang fried chicken na braso pala ng tao, french fries na mga putol na daliri, spaghetti na gawa sa mga bulate at coke float na purong dugo. Halos masuka ang babae sa nakita. Ngunit isang bagay pa ang lalong nagpagimbal sa kanya dahil sa ibabaw ng lamesa ay nakahiga ang kanyang nobyo na pinagpipira-piraso na ng matandang babae. Nagbago na rin ang anyo ng matanda dahil nangitim na ang balat nito at nagkaroon na ng matatalas ng ngipin. Gustuhin man tumakbo at magwala ng babae, ay wala na itong nagawa dahil nakatali ang kanyang mga kamay. Maya-maya pa ay inangat na nga siya ng matandang lalaki na noon ay nagpalit na rin ng anyo. Dinala siya nito malapit sa lamesa dahil siya na ang susunod na gagawing potahe. Ikaw na ang susunod. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Huwag kang maingay. May customer na umu-order sa labas. Tulong! Tulungan niyo ako!
Panay ang sigaw ng babae, ngunit walang nakakarinig sa kanya mula sa labas. Dahil sa makapal na bubog na tumatakip sa bintana ng kusina. Tulong! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Wala na siyang nagawa nang itali siya ng matandang aswang sa lamesa. At doon nga ay sinimula na siyang hiwain at lutuin. Samantala sa labas ay panibagong customer na naman ang umu-order sa counter na walang kaalam-alam sa lagim na kanyang mararanasan. Isang fried chicken nga po, tapos 2 burger. At available po ba ang mango pie nyo? Isa din po nun. Salamat.